Siniwalat ng ilang dating miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na pinagbabawal silang magpagamot sa labas ng komunidad. May mga umaasikaso raw sa kanila sa kapihan, pero mga hindi lisensyadong health worker. May unang balita si Mav Gonzales. Gipapaanak ako sa hospital dito nga gitawa kong function hall. Nagpagpaanak na mo dili license. BHW kani nga kaubanan na mo dito sa kausak bali na nanisaka. Na naapoy isa ka undergrad kibali nga orso doktor way lisensya. Hirap na sa pagbubuntis, hindi pa raw nakatatanggap ng sapat na atensyong medikal si Vivian, hindi niya tunay na pangalan. Dati siyang kasapi ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Hindi umano sila pinapayagang magpagamot sa labas ng sitio kapihan at mga kapwa-pasyente raw ang nagpapakain sa kanya. Nang 2 buwan naman ang sanggol niyang kulang sa bakuna, nagka-medical emergency ito at nagkombulsyon. Di sa namatay, unsa gituli ni Senyor Aguila. Agahong bata kay UTI kuno mo ng 2 months pa siya tuli na infection siguro tumatong kita na magsurigaw alis Diyos na buhi. Umalis na kalaunan si Vivian sa kapihan. Si alias Elena naman, nagbitiw sa trabaho bilang guro para umakyat sa kapihan. Ang turo raw kasi ng leader nilang mas kilala bilang Senyor Aguila, hindi mapupunta sa langit ang mga nagtatrabaho sa gobyerno. O gipasaligan pod mi na ang tanan namong mga loans, mga utang, ija kining tabangan, payaon kini sa system panagi sa ijang gahom. Pero ang paniniwala raw ni Elena na si Senyor Aguila ang anilay tunay na Diyos, na bago nang sapilitang kunin ng mga taga-SBSI ang bahagi ng ayuda ng gobyerno nang salantain sila ng bagyong Odette. Kinuhaan ang inadaan. Dihay 5K na sa SAP. Hinabang to sa gobyerno. Diha na plano nila daan na nanay mga nakasay na Aguila na nagbantay sa pertahan. Mga isang agdan kinasing-kasing muhatag nila di kay pugson. Grabe lisura ang mga tao at ito na mapanahon kay gikas bagso. Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Senyor Aguila kaugnay ng kanilang mga pahayag pero wala pa siyang tugon. Sa Huwebes nakatakdang imbestigahan ng Senado ang mga alegasyong pang-aabuso ng Socorro Bayanihan Services at nanindigan ang mga senador na dito sa Senado gagawin ang pagdinig at hindi sa Socorro gaya ng hiling ni Senyor Aguila. Ang boses na mahalaga sa mga isong ito ay ang mga biktima survivors. Si J. Renz ay pinatawag sa Senado, kaya siya ang dapat pumunta sa Senado. Ganyan din ang pagdidiin ng Justice Department na magsasagawa ng preliminary investigation. Dapat daw magsadya rito ang leader ng grupo. I will go by the statements that reach my office. And para sa akin kasi, I have on good authority that the NBI filed cases already, that these were not acted upon in due time, and that there's a need for the DOJ proper to interfere so that the preliminary investigation can be conducted properly. Nakapaghain na rin ng mga reklamo ang NBI sa grupo ni Senyor Aguila na minomonitor dahil baka raw tumakas. Pag-aaralan din ng DOJ kung legal at kung pwede iapela ang pagkatig ng mga korte sa Surigao del Norte sa hiling na writ of habeas corpus ng mga magulang ng 2 biktima at pagbalik sa kanilang kustodiya. Ito ang unang balita. Mav Gonzales para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.